Okay, sige po, tuloy na po tayo sa ating verse 13. So, basahin ko muna. Ayan. Sabi dito sa verse 13, ayan. So, makalipas ang ilang araw, dumating sa Caesarea sina Haring Agripa at Bernice upang bumati kay Festo. So, bago tayo magpatuloy, tignan muna natin kung sino ba si Haring Agripa at Bernice sa chapter na ito at bakit ba mahalaga ang dalawang ito sa chapter 25. So, sino ba si Haring Agripa? Ayan. So, dito po si Haring Agripa na binabanggit dito ay si Herodes Agrippa II. Ito po yung nasa ilalim. So, anak po siya ni ni Herodes Agrippa the first, na siyang hari sa Acts 12. Kung matatandaan nyo, ito yung namatay dahil sa kanyang kayabangan at nilamon ng mga uhod. Doon, siya rin po, ito po si Haring Agrippa II, ito rin po yung apo ni Haring ni Herodes the Great. Ayan, yung pinakataas. Si Herodes the Great po ang hari noong ipinanganak si Jesus sa Matthew chapter 2 na nagutos patayin ang mga sanggol sa Bethlehem. Ayan. So si Haring Agrippa II ay may otoridad sa mga templo ng mga Hudyo at sa pagtatalaga ng mga punong pari. Kaya importante ang kanyang opinyon sa mga kasong may kinalaman sa relihiyon. So kahit may titulo siyang hari, siya ay namumuno lamang sa bahagi ng teritoryo na malapit sa pamahalaang Romano. Okay? Then sino naman si Bernice? Si Bernice ay kapatid po ni Haring Agrippa II. Siya ay anak din ni Herodes Agrippa I. So sa kasaysayan, kilala siya bilang impluwensyang babae sa politika at madalas nakasama ng kanyang kapatid sa mga pampublikong okasyon. So may mga tala sa kasaysayan na may kontrobersya sa kanilang relasyon, si si Agrippa II at si Bernice, dahil tila labis ang kanilang pagiging malapit. So may mga paratang ng hindi tamang ugnayan, bagamat walang malinaw na sinasabi sa Biblia. So si Haring Agrippa II ay isang Hudyo na kaalyado ng mga Romano at may mataas na kaalaman sa batas at religiyon ng mga Hudyo. So si Bernice ay kanyang kapatid, isang prominenteng babae na aktibo rin sa politika. So pareho silang bahagi ng pamilyang Herod na kilala sa kasaysayan ng Israel at ng Bagong Tipan. So madalas na lumalaban o tumututol sa gawain ng Diyos. So bakit sila mahalaga? Bakit sila mahalaga sa Acts 25? Dahil ang kaso ni Pablo ay may halong panrelihiyon at pampolitikang issue. So mahalaga ang opinyon ni Agrippa, lalo na't siya ay may alam sa pananampalatayang Hudyo. So ginamit sila ng Diyos upang mabigyan si Pablo ng pagkakataong ipagtanggol ang pananampalataya sa harap ng mga makapangyarihan. Okay? So, balik na po tayo sa ating main verse, sa verse 13. Sabi dito, makalipas ang ilang araw, dumating sa Caesarea sina Haring Agrippa at Bernice upang bumati kay Festo. So, ang verse po na ito ay nagsisilbing pasimula or panimula sa bagong yugto sa kasaysayan ng paglilitis kay Apostol Pablo. So, pagkatapos na humarap si Pablo kay Gobernador Festo, dumating naman sina Haring Agrippa at Bernice. So sabi dito sa unang part ng verse 13, makalipas ang ilang araw. So dito ay pinapakita nito na ilang araw pagkatapos hawakan ni Festo ang kaso ni Pablo. So dumating ang mga panuhuing maharlika. So timing ito sa gitna ng kaguluhan tungkol sa kaso ni Pablo. So dumating sa Caesarea sina Haring Agrippa at Bernice. So si Haring Agrippa II ay isang Hudyo na may otoridad sa mga usaping panrelihiyon ng mga Hudyo.
Si Bernice ay kanyang kapatid. So kilala sila sa kasaysayan bilang malapit sa mga Romano at sa politika ng Judea. So dumating sina Haring Agrippa at Bernice upang bumati kay Festo. So karamihan sa mga pinuno ng mga reliyon na ang bumibisita sa bagong halal o naitalang opisyal bilang formal na pagbati at pagpapakilala. So isa itong uri ng diplomaticong courtesy call. So dahil si Festo ay bagong halal na gobernador sa Caesarea, na pumalit sa pwesto ni Felix. Kung matatandaan niyo si Felix, siya yung dating gobernador sa Caesarea. Ngayon, pinalitan siya ni Festo, bagong gobernador. So dito makikita natin yung pagkilos sa likod ng mga pangyayari. So sa unang tingin, kala natin ordinaryong pagbisita lang ito. Pero ito'y simula ng pagkakataon ni Pablo na makapagsalita sa harap ng mga hari na ayon sa hula ni Jesus sa Acts chapter 9 verse 15. So basahin ko yung sabi dito sa Acts 9:15. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. So ito yung hula ng Panginoong Yesus, no? So dito matupad yung propesiya ng Panginoong Yesus na ipakilala yung pangalan ni Yesus sa mga hari. So, yung papel ni na Agrippa at Bernice, bagamat hindi sila nananampalataya kay Kristo, sila ay ginamit ng Diyos upang maging audience ni Pablo sa isang pinaka-importanting pagtatanggol ng pananampalataya sa bagong tipan. So, sa verse na ito, ipinapakita rito ang komplikadong relasyon sa pagitan ng mga lokal na pinunong Hudyo at ng mga Romanong gobernador. Si Agrippa ay Hudyo pero pro-Roma. Si Festo ay Romano pero nangangailangan ng tulong sa pagkaunawa sa relihiyon ng mga Hudyo. So ang tila na simpleng political na pagbisita ni na Haring Agrippa at Bernice ay naging hakbang patungo sa mas malalim na layunin ng Diyos, ang pagpapahayag ng ebanghelyo sa mga pinuno ng sanlibutan. Okay po, sige, punta na po tayo sa verse 14. Sabi dito sa verse 14, at habang matagal silang nanatili roon, isinalaysay ni Festo kay Agrippa ang tungkol sa kaso ni Pablo. Sinabi niya, may isang taong iniwan si Felix na bilanggo. So dito sa verse na ito, pinapakita na hindi lang simpleng pagbisita ang ginawa ni na Agrippa at Bernice. So tumigil sila ng ilang araw, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Gobernador Festo na makipagkwentuhan ng mansisinan kay Agrippa. At isinalaysay ni Festo kay Agrippa ang tungkol sa kaso ni Pablo. So dito binahagi ni Festo ang kalituhan niya sa kaso ni Pablo, lalo na't may kinalaman ito sa mga issue ng relihiyon ng mga Hudyo na mas naintindihan ito ni Agrippa kaysa sa kanya. So dahil si Agrippa ay may mataas na kaalaman sa batas at religiyon ng mga Hudyo. So sabi ni Festo sa verse na ito, may isang taong iniwan si Felix na bilanggo. So si Pablo ay bilanggo pa rin mula sa panahon ng dating gobernador na si Felix. Kaya ito'y minanang problema ni Festo. So dito makikita natin na sa verse na ito, ang pagpapatuloy ng kaso ni Pablo sa ilalim ng bagong pamumuno. So nakita natin dito na ang kaso ni Pablo ay tumagal ng halos 2 taon. At hindi pa rin malinaw kung ano ang paratang laban sa kanya. So pinapakita nito ang pagtitiis at pananampalataya ni Pablo sa loob ng panahon ng pagkabilanggo. So makikita rin natin ang pag-amin ni Festo na kailangan niya ng tulong.
So hindi niya lubos na maunawaan ang issue, kaya lumapit siya kay Agrippa. So isa itong magandang halimbawa ng pagiging bukas sa payo kapag hindi sapat ang sariling kaalaman. So dito makikita natin ang plano ng Diyos ay gumugulong kahit sa likod ng politika. So kung titignan natin, akala natin na ang lahat ng ito ay tila mga desisyong pampolitika o administratibo lamang, pero sa totoo, ito'y bahagi ng mas malaking plano ng Diyos. Ang madala si Pablo sa Roma, ayon yan sa Acts 23 verse 11. So kung babalikan natin yung Acts 23:11, ganito ang sinasabi. So kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob. Kung paanong nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, so kailangan magpatotoo ka rin sa Roma. So ito ang plano ng Panginoon, ang madala si Pablo sa Roma para ibahagi ang ebanghelyo doon. Okay, verse 15. So, sabi dito sa verse 15, nang ako'y nasa Jerusalem, nilapitan ako ng mga punong pari at ng matatandang pinuno ng mga Hudyo. Humingi sila ng hatol laban sa kanya. So, sa verse na ito, pinagpapatuloy ni Gobernador Festo ang kanyang kwento kay Haring Agrippa tungkol sa kaso ni Pablo. So, kinukwento niya ang naging kilos ng mga pinuno ng mga Hudyo nang siya ay unang dumating sa Jerusalem bilang bagong gobernador. So, dito, sabi ni Festo, nang ako'y nasa Jerusalem. So, dito, ipinapakita ni Festo kay Agrippa na may kasaysayan na ang kaso ni Pablo. At nagsimula ito nung siya'y bagong gobernador pa lamang at bumisita sa Jerusalem. Sabi ni Festo dito, nilapitan ako ng mga punong pari at ng matatandang pinuno. So dito ang mga religious leader ng mga Hudyo ang pangunahing tagapag-akusado ni Pablo. Sila ang paulit-ulit na nagpipilit na hatulan siya kahit walang malinaw na batayan. So makikita natin sa verse na ito na humihingi sila ng hatol laban kay Pablo. So ang layunin ng mga pinuno ay hindi makatarong ang paglilitis, kundi paghuhusga agad. So ipinapahiwatig ni Festo na may bias at masamang layunin sa mga hinihingi ng mga pinuno ng mga Hudyo. So lumilitaw na hindi tumitigil ang mga kaaway ni Pablo kahit ilang taon na siyang nakakulong. So gusto pa rin siyang patayin o mapatawan ng mabigat na parusa. So dito makikita natin ang pagkakaiba ng layunin ng mga Hudyo at ng Romano. So ang mga Hudyo ay naglalayon ng hatol o parusa. Samantalang si Festo ay nag-iingat sa legal na proseso. So ipinapakita nito ang pagkakaiba ng relihiyoso at sibil na pamumuno. So kahit sinisiraan si Pablo, tuloy-tuloy ang plano ng Diyos. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. So ginamit niya ang sitwasyon para ipagtanggol ang katotohanan at para may sakatuparan ang misyon ni Pablo. Okay. So dito sa verse 16, sabi dito sa verse 16, sinagot ko sila na hindi kaugalian ng mga Romano na hatulan ang sinuman nang hindi pa nahaharap sa kanyang mga taga-akusa at nabibigyan ng pagkakataong ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga paratang. So dito ipinapaliwanag ni Gobernador Festo kay Haring Agrippa ang kanyang naging tamang desisyon bilang isang opisyal ng Roma. So tinanggihan niya ang kagustuhan ng mga leader ng mga Hudyo na hatulan si Pablo agad dahil alam niyang ito ay labag sa legal na proseso ng mga Romano.
So dahil sa kahilingan ng mga matatandang pinuno ng mga Hudyo na hatulan si Pablo, sinagot ko sila, sabi ni Festo. So dito, tumutukoy si Festo sa kanyang naging tugon sa mga pinunong Hudyo. So ipinakita niya na sumusunod siya sa batas ng Roma, hindi lang sa kagustuhan ng karamihan, dahil sabi ni Festo sa verse na ito, na hindi kaugalian ng mga Romano na hatulan ang sinuman. Kasi sa ilalim ng batas ng Romano, hindi maaring hatulan ang isang tao ng walang due process. So nangangailangan dapat marinig din ang panig ng akusado. Sabi ni Festo na hindi kaugalian ng mga Romano na hatulan ang sinuman nang hindi pa naharap sa kanyang mga taga-akusa. So ipinapaliwanag ni Festo na mahalagang magkaroon ng harap-harapan paglilitis kung saan parehong panig ay maririnig. So isang prinsipyo ng katarungan. So sabi pa ni Festo sa last part na ito, kailangan mabigyan din si Pablo ng pagkakataon ipagtanggol ang kanyang sarili. So hindi lang ito legalidad. Ito ay tungkol sa karapatan ng isang tao na magsalita para sa kanyang sarili. So isang batayang prinsipyo ng hustisya. So anong makikita natin sa verse na ito? So dito makikita natin ang pagkakaiba ng Romanong hustisya sa relihiyosong galit. Ang mga pinuno ng mga Hudyo ay nagigil na maparusahan si Pablo, samantalang si Festo naman ay pinipilit panatilihin ang batas at proseso. So minsan, ang emosyon o galit ng tao ay kumakalaban sa tamang proseso. So di ba ito yung kinakaharap ng bansang Pilipinas ngayon? Dahil sa galit, mga magkakalabang politiko or greediness, nawawala na yung tamang due process ng batas dahil yan sa emosyon ng taong galit. So ano pa makikita natin sa verse na ito? So dito makikita natin yung protection ng Diyos kay Pablo sa pamamagitan ng batas ng Roma. So bagamat hindi Kristiyano si Festo, ginamit siya ng Diyos upang mapangalagaan ang karapatan ni Pablo. Kahit sa gitna ng kasinungalingan, lumilitaw ang katotohanan. So makikita rin natin yung pagtitiis ni Pablo para sa ebanghelyo. So sa halip na sumuko o mainis sa tagal ng proseso, si Pablo ay patuloy na matatag at handang ipagtanggol ang pananampalataya kahit sa harap ng mga makapangyarihan. Okay, makakasunod po ba? Okay, verse 17. Sabi dito sa verse 17, kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nagaksaya ng panahon. Kinabukasan din ay nagpatawag ako ng hukuman at ipinaharap ko ang taong iyon. So dito pinagpapatuloy ni Gobernador Festo ang kanyang paglalahad ng kaso ni Pablo kay Haring Agripa. So sa talatang ito, sa verse na ito, ipinapakita ang mabilis at maagap na aksyon ni Festo sa paghawak ng usapin. So isang pagpapakita ng kanyang pagiging responsableng pinuno. Sabi ni Festo sa verse na ito, kaya nang dumating sila rito, so tinutukoy ni Festo yung pagdating ng mga akusador ni Pablo mula sa Jerusalem papuntang sa Syria, kung saan si Pablo ay nakakulong. Then sabi pa ni Festo sa verse na ito, kaya hindi na ako nag-asaya ng panahon. So ipinapakita ni Festo na seryoso siya at mabilis umaksyon, na marahil ay nais niyang maayos agad ang usapin para sa kaayusan ng kanyang bagong tungkulin bilang gobernador. So sa sobrang bilis umaksyon, kinabukasan nagpatawag na kagad siya ng hukuman. So ang formal na proseso ay sinimulan na. So ito ang paglilitis sa harap ng mga Romano na alinsunod sa kanilang batas.
at ipinaharap ni Festo ang taong iyon. Walang iba kundi si Pablo. So si Pablo ay niharap bilang akusado, ngunit ayon sa konteksto, walang mabigat na paratang laban sa kanya. So dito sa verse na ito makikita natin ang pagiging patas ni Festo sa proseso. So kahit bago siyang pinuno ng mga bago siya sa posisyon, pinili niyang respetuhin ang due process at hindi siya nagpadala sa pressure ng mga pinuno ng mga Hudyo. So dahil sa legal na proseso, mabibigyan si Pablo ng pagkakataon na ipagtanggol ang sarili. So hindi kagaya ng plano ng mga kaaway niya na balak siyang patayin ng palihim. Di ba? Kung babalikan natin yung Acts chapter 23. So dito makikita natin na ang Diyos ang gumagalaw sa likod ng mga pangyayari. So sa likod ng mga formal na proseso at politika, ang kamay ng Diyos ay gumagabay para matupad ang layunin niya. So ang madala si Pablo sa Roma upang ipahayag ang gospel doon. Okay, diretso na tayo sa verse 18. So sabi dito sa verse 18, ngunit nang magsalita ang kanyang mga taga-akusa, wala siyang naiparatang na anuman kasalanan inaakala kong mabigat. So sa verse na ito, ipinapahayag ni Gobernador Festo ang kanyang pagkadismaya o pagkabigla nang humarap na ang mga tagapagsakdal ni Pablo. So inaasahan niyang may mabigat na paratang, ngunit wala siyang narinig na anumang kapani-paniwala na makakapagpatunay ng mabigat na kasalanan ni Pablo. So ang sabi dito ni Festo, ngunit nang magsalita ang kanyang mga tagapag-akusa. So dito, tinutukoy ni Festo dito ay yung mga leader ng mga Hudyo mula sa Jerusalem na nagpunta sa Caesarea upang personal na iharap ang mga paratang kay Pablo. So anong nangyari sa pagharap nila sa hukuman? Ayun, wala silang naiparatang. So ipinapakita ni Festo na walang matibay o legitimate na ebidensya laban kay Pablo. So makikita natin na sa last part ng verse na ito, wala silang naiparatang na anumang kasalanang inaakala kung mabigat, sabi ni Festo, di ba? So mula sa pananaw ng isang Romanong gobernador, wala siyang nakitang kasong karapat-dapat na parusa, lalo na sa bitay. So malinaw na mga akusasyon na hindi kriminal sa batas ng Roma. So ano yung makikita natin sa verse na ito? Unang-una, malinaw ang kawalang sala ni Pablo. So mula sa chapter 24, Chapter 25, Chapter 26, paulit-ulit na sa mga kabanatang ito, ang sinasabi ng mga opisyal ng Roma na walang sapat na batayan para hatulan si Pablo. So dahil sa pinagdaanan ni Pablo, pinapakita nito ang pananampalataya niyang matatag at integridad ng kanyang pamumuhay. So sa verse na ito makikita rin natin yung pagkakaiba ng pananaw ng tao at ng Diyos sa kasalanan. So sa mata ng mga Hudyo, si Pablo ay taksil at kalaban ng kanilang reliyon. Pero sa mata ng batas ng Roma, wala siyang kasalanan. Higit sa lahat, sa mata ng Diyos, siya ay lingkod niya. So then makikita rin natin yung protection ng Diyos sa gitna ng pag-uusig. Bagamat maraming gustong pumatay kay Pablo, pinapakita dito na hindi magtatagumpay ang kasamaan, lalo na kung ang Diyos ang kumikilos sa likod ng mga bagay. Okay, verse 19. So dito sa verse 19, ang sabi, ang mga pagtatalo nila ay tungkol sa kanilang reliyon
at sa isang Jesus na namatay na. Ngunit sinasabi ni Pablo na siya'y buhay. So sa verse na ito, pinapaliwanag ni Festo kay Haring Agripa ang kaso ni Pablo. Napansin niya na hindi kriminal o politikal ang mga paratang laban kay Pablo. Sa halip, ito'y usaping panrelihiyon at nakasentro ito sa isang particular na issue. Ang sabi ni Festo, ang mga pagtatalo nila ay tungkol sa kanilang relihiyon. So inamin ni Festo kay Agripa na ang buong usapin ay hindi legal o kriminal sa paningin ng Roma, kundi isang panloob na issue ng pananampalataya ng mga Hudyo. Sabi pa ni Festo, ang issue na pinagdidebatihan nila ay isang Jesus na namatay na. So si Festo ay tila walang personal na kaalaman o interes kay Jesus. Para sa kanya, si Jesus ay isang patay na tao na pinag-aawayan lamang sa theology. So then nagpatuloy si Festo, sabi niya sa last part ng verse na ito, ngunit sinasabi ni Pablo na siya'y buhay. So dito makikita ang sentro ng pananampalataya ni Pablo. So ang muling pagkabuhay ni Jesus, para sa kanya, ito ang pinakapundasyon ng Ebanghelyo. Diba? Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 15:14, at kung si Kristo hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral. At walang katuturuan ang inyong pananampalataya. So ito yung pinanghahawakan ni Paul at tayong mga Kristiyano, na buhay ang Panginoong Yesus. Kaya si Pablo at tayong mga Kristiyano ay nagpapatuloy para sa blessed hope na balang araw ay makakasama natin ang Panginoong Yesus habang buhay. Okay? So ano yung makikita natin sa verse na ito? So makikita natin ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang ugat ng pagtatalo. So hindi lang ito usaping legal. Ang totoong dahilan kung bakit nais siyang patahimikin ay dahil si Pablo ay matapang na nagpapatotoo na si Jesus ay muling nabuhay. At ito'y nangangahulugan na siya ang tunay na Mesayas. So makikita rin natin ang limitadong pangunawa ng mundo sa espiritual na katotohanan. So para kay Festo, tila wala lang ito, isang usapin lang ng reliyon. Pero para kay Pablo, ito ay buhay at kamatayan, langit at impyerno. So yung pagkabuhay ni Jesus para sa atin na naniniwala kay Jesus at kay Pablo, ito yung message of the cross. So ano yung sinasabi ni Pablo? Sa 1 Corinthians, yun nga, 1 Corinthians 15:18, 1 Corinthians chapter 1:18, hindi ko nalagay sa slides. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, sabi dito, for the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. So dito sa verse na ito, na yung mensahe ng biyaya o yung mensahe o message of the cross ay kamangmangan sa mga perishing o sa mga taong makamundo. Pero sa atin na naligtas, it is the power of God unto salvation. And lastly, makikita rin natin sa verse 19 na ginagamit ng Diyos ang pagkakataong ito para marinig ang Ebanghelyo. Kahit tila parang simpleng briefing lang kay Agripa, na ibabanggit ang pangalan ni Jesus at ang katotohanan ng kanyang muling pagkabuhay. So dahan-dahan binubuksan ng Diyos ang pinto para sa mas malalim na mensahe. Okay, verse 20. Sabi dito sa verse 20,
Hindi ko alam kung paano hatulan ang ganitong uri ng usapin. Kaya tinanong ko siya kung ibig niyang pumunta sa Jerusalem upang doon siya litisin tungkol sa mga paratang na ito. So sa talatang ito, sa verse na ito, si Festo pa rin ang nagsasalita. So inamin niya na nahirapan siyang unawain ang kaso ni Pablo. Dahil ang mga paratang ay may kinalaman sa pananampalataya ng mga Hudyo at sa usapin tungkol kay Jesus. So bilang isang Romanong gobernador, hindi siya eksperto sa mga relihiyosong alitan ng mga Hudyo. Kaya ang naging solusyon niya ay tanungin si Pablo kung nais niyang lumipad o pumunta ang kaso sa Jerusalem upang doon na lang siya litisin. Sabi ni Festo dito sa unang part ng verse na ito, hindi ko alam kung paano hahatulan. So dito inaamin ni Festo ang kanyang pagkalito. Hindi niya alam kung paano i-handle ang kaso dahil ito ay hindi pangkaraniwang usaping kriminal, kundi relihiyoso at doktrinal. So na-mention pa ni Festo ang ganitong uri ng usapin. Ang ibig niyang sabihin, mga theological na pagtatalo ng mga Hudyo, lalo na tungkol sa pagkabuhay na muli ni Jesus. So dahil walang idea si Festo sa mga ganitong usapin, kaya tinanong niya si Pablo, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang pumunta sa Jerusalem. So sa halip na magpasya agad, hiniling ni Festo kay Pablo na bumalik sa Jerusalem para doon litisin. Pero alam natin mula sa mas naunang verses na delikado ito para kay Pablo. Kasi nga may mga taong nagbabalak siyang paslangin. So ano yung makikita natin sa verse na ito? So dito sa verse na ito, makikita natin yung kakulangan ng hustisya kung walang tamang pangunawa. So si Festo ay parang pinapasa niya yung responsibilidad. Sa halip na magpasya base sa katotohanan na walang kasalanan si Pablo, pinapasa niya ang kaso pabalik sa Jerusalem, kung saan delikado ang buhay ni Pablo. Then makikita rin natin na yung karunungan ni Pablo sa pagtanggi sa alok na iyon ni Festo. Kasi alam ni Pablo ang panganib sa Jerusalem, kaya umapila siya sa emperador ng Roma. So na makikita natin yan sa sunod na verse. So isa itong matalinong hakbang na may gabay ng Diyos. Then dito sa verse na ito makikita pa rin natin yung kalooban pa rin ng Diyos ang patuloy na natutupad. Sa kabila ng kalituhan ni Festo, ginagamit siya ng Diyos upang maituloy ang plano, ang paglalakbay ni Pablo patungong Roma. Okay, verse 21. Sabi dito sa verse 21, ngunit umapila si Pablo na siya'y dalhin sa emperador upang doon siya litisin. Kaya inutos kong bantayan siya hanggang sa maipadala ko siya kay emperador. So sa verse na ito, ipinaliwanag ni Festo kung bakit hindi niya itinuloy ang plano na litisin si Pablo sa Jerusalem. Sa halip, si Pablo mismo ang umapila na mapunta ang kanyang kaso kay Caesar. So, ang emperador ng Roma. So, bilang isang Roman citizen, may karapatan si Pablo na humingi ng paglilitis sa mas mataas na korte sa harapan mismo ng emperador. Sabi ni Festo sa first part ng verse na ito, ngunit umapila si Pablo. So, dahil alam ni Pablo na walang katarungan sa Jerusalem at may banta sa kanyang buhay, ginamit niya ang kanyang karapatan bilang Romanong mamamayan upang umapila sa pinakamataas na hukuman sa emperador ng Roma, ang emperador ng Roma. Na noong panahong iyon, ang emperador noong time na iyon ay walang iba kundi si Nero.
Then sabi pa ni Festo sa verse na ito na dalhin sa emperador upang doon litisin. So ang apela kay Caesar ay isang parang modernong pag-ipela sa parang sa Pinas parang Supreme Court. So ibig sabihin si Pablo ay handang ipaglaban ang katotohanan kahit sa pinakamataas na antay. Dito, di ba, dito nababanggit si Caesar. Baka nalilito kayo. Kasi dito para mas malinaw lang po, yung Caesar po dito, hindi po ito pangalan. Okay? Kasi akala ko dati kasi pangalan to eh. So para mas maliwanag, ang Caesar po dito ay hindi pangalan. Ang Caesar po ay isang titulo or title gaya po ng presidente or hari. Parang Christ. Ang Christ po ay hindi apelido ni Jesus. Ang Christ po ay isang titulo na ang ibig sabihin ay Mesias. Po. So, ang Caesar po ay nagsimula kay Gaius Julius Caesar. So, isang tanyag ng Romanong general at diktator. So, pagkatapos ng kamatayan ni Gaius Julius, ginamit ang mga tagapagmana ang sumunod na emperador ang pangalang Caesar. So, bilang titulo ng kapangyarihan, bilang pinuno ng Imperyong Romano. So, kalaunan, ang Caesar po ay naging opisyal na titulo ng emperador ng Roma, tulad ng salitang emperor sa salitang Ingles. Okay? So, ang Caesar po ay isang title. Ibig sabihin, emperador. Okay, balik po tayo sa ating verse 21. Sabi po ni Felix sa verse 21, sabi niya dito, kaya't inutos kong bantayan siya hanggang sa maipadala ko siya kay emperador. So si Festo ay walang magawa kundi sundin ang legal na proseso ng Roma. So ibig sabihin, nakabinbin na si Pablo sa isang mas malaking paglalakbay patungong Roma. So dito makikita natin sa verse na ito na ginamit ni Pablo ang kanyang karapatan ng may karunungan. So hindi siya nagpadalos-dalos, sa halip gumamit siya ng legal na paraan para magpatuloy ang kanyang misyon. So makikita rin natin ang balansing pagtitiwala sa Diyos at paggamit ng tamang diskarte. Then makikita pa rin natin na plano pa rin ng Diyos ang mas mahalaga. So si Pablo ay hindi naghanap ng mabilis na laya. Ang layunin niya ay ipangaral si Kristo sa Roma. At kahit ito'y nangangahulugan ng bilangguan o panganib, handa siyang sundin ang kalooban ng Diyos. Then makikita natin in a while, ang mensahe ng Ebanghelyo ay umabot sa mga pinuno ng mundo. Dahil sa apela ni Pablo, maririnig ng mga makapangyarihang tao ang Ebanghelyo, kabilang na ang mga opisyal ng Roma at balang araw, pati ang mismong emperador. Okay, next, verse 22. Sinabi ni Agrippa kay Festo, gusto ko ring mapakinggan ang taong iyan. Sumagot si Festo, mapapakinggan mo siya bukas. So sa verse na ito, makikita natin ang pag-usbong ng interes ni Haring Agrippa kay Pablo. So matapos marinig mula kay Festo ang mga detalye ng kaso ni Pablo, nagpakita si Agrippa ng kagustuhang personal na marinig si Pablo. So si Festo naman ay agad na sumang-ayon at sinabing maaari niya itong mapakinggan kinabukasan. So sabi ni Agrippa sa verse na ito, gusto ko ring mapakinggan ang taong iyan. So si Haring Agrippa ay na-curious kay Pablo. So bilang isang Hudyo at tagapamahala sa mga usaping panreliyon, interesado siyang marinig kung ano ba talaga ang sinasabi ni Pablo. So hindi ito basta usyoso lang. May malalim na interes si Agrippa sa pananampalataya ng mga Hudyo at sa mga sektang
umuusbong. Kaya nais niyang marinig si Pablo ng personal. So ganito naman ang excited na sagot ni Festo. Mapapakinggan mo siya bukas. So si Festo ay agad na nagplano ng presentasyon ni Pablo kinabukasan. So ito ang simula ng formal na pagharap ni Pablo sa harap ng isang hari gaya ng ipinopropesiya sa kanya ng Diyos sa Acts chapter 9 verse 15. Sabi doon na magpapatuto ka sa harap ng mga hari. Yung nabasa ko kanina. So dito sa verse na ito, makikita natin yung interest ng mga pinuno sa mensahe ng Ebanghelyo. So hindi lahat ng nasa kapangyarihan ay sarado sa katotohanan. So may mga gaya ni Agripa na nais marinig ang Ebanghelyo at ginagamit ng Diyos ang mga ganitong pagkakataon. So dito makikita rin natin na hinihahanda ng Diyos ang puso ng tagapakinig. So bago pa man magsalita si Pablo, kumikilos na ang Diyos sa puso ni Agripa. Kaya't bukas siyang makinig. So minsan ganyan din sa buhay natin. Hindi natin alam na may naghihintay pala sa atin na makinig ng salita ng Diyos. So ang Diyos ay nagbubukas ng mga pinto ng pagkakataon. Ang imbitasyon na ito ay hindi aksidente. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos na ang Ebanghelyo ay makarating hanggang sa mga hari at sa mga makapangyarihan. Okay, verse 23. Sabi dito sa verse 23, kinabukasan dumating sina Agripa at Bernice na may buong karangyaan. Pumasok sila sa bulwagan ng pagpupulong, kasama ang mga pinunong militar at mga pinuno ng lungsod. So inutos ni Festo na ipasok si Pablo. So sa verse na ito, isinalaysay ang isang napaka-ingranding eksena kung saan dumating sina Haring Agripa at ang kanyang kapatid at kasamang madalas na si Bernice. Kasama ang mga opisyal ng militar at matataas na tao sa Syria upang pakinggan si Pablo. So sa verse na ito yung sabi. Dito na nga, dumating na sina Agripa at Bernice na may buong karangyaan. So ang salitang ginamit ay nagpapakita ng glamoroso o isang marangyang pagdating. Parang isang VIP entrance. May kasamang pagpapakitang tao o status. So sabi dito sa verse na ito, kasama nila ang mga pinunong militar at pinuno ng lungsod. So ipinapakita kung gaano kabigat ang okasyong ito. Mga makakapangyarihan at matataas na tao ang naroon. Parang isang malaking korte o pulong ng mga opisyal. Then, inutos ni Festo na ipasok si Pablo. So sa gitna ng karangyaan ng mundo, ipinasok si Pablo, isang bilanggo, ngunit may dalang mensahe ng buhay. Isang napakagandang larawan ng pagkakaiba, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo sa harap ng karangyaan ng mundo. So ano yung matututunan natin dito o makikita natin sa verse na ito? So ang karangyaan ng tao ay walang halaga kumpara sa katotohanan ng Diyos. So habang magarbong pumapasok sina Agripa at Bernice, ang tunay na mahalaga sa eksenang ito ay si Pablo, ang taong may dalang salita ng buhay. So ginagamit ng Diyos ang mga akusyang ito nang hindi mo inaasahan. Akala ng mundo, simpleng pagdinig lang ito.
Pero sa mata ng Diyos, ito ay isang pagkakataong maipapahayag ang ebanghelyo sa pinakamataas na tao sa rehiyon. Kahit bilanggo, si Pablo ang tunay na malaya. Ang mga taong nasa kapangyarihan ay mukhang malaya pero alipin ng takot, politika at kasalanan. Si Pablo, bagaman nakakadena, ay malaya sa katotohanan ni Kristo. Okay? So, 4 na verse na lang. Kapit lang, malapit na. So, verse 24, sabi dito, sinabi ni Festo, Haring Agripa, at mga naririto, narito ang taong hiniling sa akin ng buong bayan ng mga Hudyo sa Jerusalem at dito sa Caesarea. Lahat sila'y sumisigaw na hindi na dapat siyang mabuhay pa. So sa verse na ito, nagsasalita si Gobernador Festo sa harap ni Haring Agripa, Bernice at iba pang matataas na opisyal. So ipinapakilala niya si Pablo, ang taong gustong-gusto ng mga Hudyo na ipapatay. So dito sabi sa verse na ito, sinabi ni Festo. So si Festo ang bagong gobernador ng Judea na siyang may hawak ng kaso ni Pablo. Sa verse na ito, ipinapakilala niya ang kaso ni Pablo kay Haring Agripa at sa mga panauhin. Then sabi niya sa verse na ito, narito ang taong hiniling sa akin ng buong bayan ng mga Hudyo. So dito ipinapakita kung gaano kalawak ang pagtutol ng mga Hudyo kay Pablo. So hindi lang iilang tao ang ayaw sa kanya, kundi buong bayan mula sa Jerusalem hanggang Caesarea. Then sabi pa sa last part ng verse na ito, sila'y sumisigaw na hindi na dapat siyang mabuhay pa. So hindi simpleng reklamo lang ito. Ito ay isang matinding panawagan para sa kamatayan ni Pablo. Pero hindi pa rin malinaw kung ano ba talaga ang kasalanan niya sa batas ng Roma. So dito sa verse na ito makikita natin ang matinding oposisyon ng mga Hudyo kay Pablo. So paulit-ulit silang humihiling na siya ay patayin dahil sa kanyang pangangaral tungkol kay Jesus at sa pagtanggap niya sa mga hentil. Makikita rin natin yung pagharap ng kaso sa isang mas may alam sa relihiyong Hudyo. So hinarap ni Festo ang kaso kay Haring Agripa dahil mas nauunawaan ni Agripa ang kultura at relihiyon ng mga Hudyo. So gusto ni Festo ng gabay kung ano ang isusulat niya bilang dahilan ng kaso kapag ipapadala si Pablo sa kay Caesar sa Roma. So doon makikita rin natin na walang sapat na ebidensya ang nakikita kay Pablo para sa parusang kamatayan. So sa kabila ng malakas na sigaw ng publiko, hindi pa rin malinaw ang kasalanan ni Pablo. Then lastly, makikita rin natin yung pagsubok bilang daan sa mas malaking layunin. Ang pagkakataong ito ay hindi lang legal na pagdinig, ito rin ay magiging plataforma para sa pagpapahayag ni Pablo ng ebanghelyo sa harap ng hari. Ayan, matatalakay natin yan sa Acts 26 next chapter. Okay? Verse 25, sabi dito, ngunit nakita kong wala naman siyang ginawang anumang karapat-dapat sa kamatayan. At sapagkat humiling siyang humarap sa emperador, napagpasyan kong ipadala siya roon. So sa verse na ito, isinusumpong ni Gobernador Festo ang kanyang desisyon kay Haring Agripa at sa iba pang mga opisyal. So matapos suriin ang kaso ni Pablo at ang mga paratang laban sa kanya,
Napagtanto ni Festo na walang sapat na ebidensya upang maiparatangang karapat-dapat si Pablo sa kamatayan o pagkabilanggo. At dahil hindi niya makita ang basihan para atulan si Pablo, nagdesisyon si Festo na ipadala na lamang siya kay Caesar dahil sa apela ni Pablo. Sabi dito sa first part ng verse na ito, ngunit nakita kong wala namang siyang ginawang anumang karapat-dapat sa kamatayan. So dito, malinaw na sinabi ni Gobernador Festo na walang sapat na dahilan para patawan si Pablo ng kamatayan. Hindi siya lumabag sa batas ng Roma. At ang sabi pa sa verse na ito, at sapagkat umiling siyang umarap sa emperador. So dahil si Pablo ay isang mamayang Romano, may karapatan siyang iapila ang kanyang kaso direkta sa emperador. So ginamit niya ang karapatang ito upang makaiwas sa tiwaling hatol at mapangalagaan ang kanyang buhay. Then sabi pa ni Festo sa last part ng verse na ito, kaya napagpasyahan kong ipadala siya roon. So bilang tugon sa apela ni Pablo, napilitan si Festo na ipadala siya sa Roma para doon siya litisin. So, ano yung makikita natin sa verse na ito? So, dito makikita natin yung makatwirang pamumuno ni Festo. So, sa kabila ng pressure mula sa mga Hudyo, ipinakita ni Festo na hindi siya basta-basta nagpapasya ng parusa ng walang sapat na batayan. Then, makikita rin natin yung katalinuhan at karunungan ni Pablo. So, ginamit ni Pablo ang kanyang karapatan bilang Roman citizen upang iligtas ang sarili mula sa tiyak na kamatayan. Pero higit pa riyan, bahagi ito ng mas malaking plano ng Diyos na makarating siya sa Roma upang ipangaral ang ebanghelyo roon. Then, makikita rin natin yung katarungan sa gitna ng kaguluhan. Kahit napapalibutan ng kaguluhan at di makatarungang panawagan ng mga tao, may mga leader pa rin na tulad ni Festo na nagsusumikap gumawa ng tamang desisyon. Then makikita rin natin yung kalooban ng Diyos sa gitna ng mga legal na proseso. Ang simpleng pagkapila ni Pablo sa emperador ay hindi lang legal na aksyon. Ito ay hakbang sa katuparan ng plano ng Diyos sa kanyang buhay, ang magpatotoo sa harap ng mga hari at sa Roma mismo. Okay, let's go sa verse 26. Ngunit wala akong may papasulat na tiyak na paratang laban sa kanya. Kaya dinala ko siya sa inyo, lalong-lalo na sa inyo, Haring Agripa, upang pagkatapos ng pag-uusisa ay magkaroon ako ng maisusulat. So sa verse na ito, ipinapahayag ni Gobernador Festo ang kanyang suliranin tungkol sa kaso ni Apostol Pablo. Sabi dito sa verse na ito, ngunit wala akong may pasusulat na tiyak na paratang laban sa kanya. So aminado si Gobernador Festo na walang malinaw na kaso laban kay Pablo. So kung ipapadala siya sa emperador sa Roma, kailangan niya ng isang formal na ulat. Ngunit wala siyang makitang sapat na dahilan. Then sabi pa ni Festo, kaya dinala ko siya sa inyo. So ito ang dahilan kung bakit ipinatawag ni Festo si Pablo sa harap ni Haring Agripa at Bernice, upang tumulong sa pag-unawa sa kaso ni Pablo, lalo na sa mga aspeto ng relihiyon ng mga Hudyo. Then sabi pa sa last part ng verse na ito, upang pagkatapos ng pag-usisa ay magkaroon ako ng maisusulat. So ibig sabihin, si Festo ay umaasa na sa tulong ng mas bihasang si Agripa.
So, makakaubuo siya ng matinong paliwanag para sa kasong isusumiti niya sa Roma. Kasi kailangan ito sa ilalim ng batas ng Roma kapag nagpapadala ng bilanggo sa emperador. So dito makikita natin sa verse na ito na walang sapat na ebidensya laban kay Pablo. So kahit na inuusig si Pablo ng marami, wala pa ring sapat na legal na basihan para siya ay parusahan. So isang patunay ng kanyang pagiging inosente. Then makikita rin natin yung paghahanap ng katarungan sa tulong ng iba. Si Festo ay humingi ng tulong kay Agripa dahil alam niyang hindi niya ganap na nauunawaan ang mga usaping pangreliyon. So ipinapakita nito ang kahalagaan ng paghingi ng tamang payo sa may mas alam, tulad nga ni Aling Agripa. So makikita rin natin na ginagamit ng Diyos ang mga opisyal para sa kanyang layunin. Bagamat ang mga pinunong ito ay hindi mananampalataya, ginamit sila ng Diyos upang hihatid si Pablo sa Roma ayon sa plano niya. Then makikita rin natin yung pagsunod ni Pablo sa proseso ng may pananampalataya. So hindi siya lumalaban sa sistema, pero ginagamit niya ang legal na paraan para maisulong ang kanyang misyon. So isa itong magandang halimbawa ng pagiging matalino at napagkumbaba sa gitna ng pagsubok. Okay, last verse na po tayo. Sabi dito, sapagkat wala akong kabuluhan na ipadala ang isang bilanggo nang hindi ipinababatid ang mga paratang laban sa kanya. So ang verse na ito ay karugtong ng paliwanag ni Gobernador Festo kay Haring Agripa tungkol sa dahilan ng kanilang pagdinig kay Pablo. So inilalahad niya ang kanyang pagkalito at pangangailangan ng gabay. Dahil sabi ni Festo na wala akong kabuluhan na ipadala ang isang bilanggo. So dito, inuulit ni Festo ang isang legal na prinsipyo. So hindi makatwirang magpadala ng bilanggo kay Caesar o sa Roma nang walang malinaw na kaso o reklamo. Sabi ni Festo sa verse na ito, sapagkat wala akong kabuluhan na ipadala ang isang bilanggo nang hindi ipinababatid ang mga paratang laban sa kanya. So sa bawat bilanggo na ipadadala sa mas mataas na hukuman, lalo na sa emperador, ay kailangan may kasamang opisyal na sulat na nagsasaad ng dahilan ng pagkakulong at mga ebidensya. So wala ito kay Pablo. Kaya gusto ni Festo na makabuo muna siya ng maayos na ulat bago niya ipadala si Pablo sa Roma. So dito sa last verse, makikita natin ang paggalang sa tamang proseso ng batas. So kahit si Festo ay isang pagano at Romano, alam niya ang kahalagaan ng maayos at makatarungang proseso. So hindi siya basta-basta nagpapadala ng bilanggo ng walang sapat na paratang. Then makikita rin natin na inosente si Pablo sa batas ng Roma. So muli itong nagpapakita ng walang kasalanan si Pablo sa ilalim ng batas ng Imperyo Romano. So ang kanyang pag-usig ay bunga ng alitan sa relihiyon, hindi kriminal na pagkakasala. Then makikita rin natin sa huli, Diyos ang nagtataguyod ng katarungan. So sa kabila ng lahat ng balak ng mga kaaway ni Pablo, hindi sila pinayagan ng Diyos na magtagumpay. So ginamit niya ang batas, si Festo at si Agripa upang maprotektahan ang kanyang lingkod at may sakatuparan ang mas malaking layunin. So, pagkakataon ito para sa ebanghelyo sa mas mataas na antas. So ang pagpapadala kay Pablo sa Roma ay hindi pagkatalo. So kundi bahagi ng plano ng Diyos na maabot ang sentro ng kapangyarihan ng mundo sa panahong
Iyon. So, dito po nagtatapos ang Acts chapter 25. So, naway marami po tayong natutunan sa chapter na ito. To God be all the glory. Now, back to you, Sister Grace. Si Ate Hazel. Ako, binigay ko na yung ano ko. Ano yung naka-record pa yata eh. Paano, Record ko na. Talang. Paano ba ito uh, stop? Stop. Saan ba yung stop record? Nakalimutan ko lang mag-record.